Nagluto ako ng adobong sitaw at syempre kapag ka-adobo masarap dito yung karne ng baboy, pero bago yan ilaga muna natin yung karne. Medyo matagal kasi lutuin yung pansahog natin kaya kailangan natin muna ito lutuin. At saka masarap sa adobo kapag ka malambot yung sahog niya. Nailagay ko na nga rin pala yung tubig, asin at saka paminta para may konting lasa naman yung ating pansahog. Habang nakasalang naman yung karne, hiwain na natin itong mga sitaw. Bumili lang ako ng 2 tali, kulang kasi kung isa lang yung bibilin ko. At isa pa, kapag ka nabili ako ng ganito, hinahanap ko yung berdeng berde. Medyo malutong kasi to kapag ka naluto at hindi ito makunat. Hinati-hati ko lang sa katamtamang laki yung sitaw. Haluin lang natin saglit yung ating pinapakuluan. After natin makapaghiwa ng gulay, mag-ready naman tayo ng sibuyas at bawang. Wala ng tubig at malambot na yung karne, hanguin na muna natin yung pansahog. Dahil yung gulay, igigisa muna natin yun sa mantika. Ganyan ang gawin ninyo kapag gusto nyo magluto ng sitaw, yung igisa nyo muna. Siguradong masarap yung pagkakaluto sa gulay. Kahit na anong gulay, basta igisa nyo muna ito sa mantika. Yung tipong manonoot yung mantika, igisa lang natin tong sitaw hanggang sa maging half cook. At saka na lang natin yan ibabalik kapag malapit ng maluto yung ating adobo. Timplahan natin ng asin at saka paminta. Ipagpatuloy natin yung paghalo, at kung nagtitipid naman kayo, malaking bagay yung ganito. Pwede rin kayong gumamit ng tokwa kung ayaw naman ninyo ng karne ng baboy. Masarap din kasing i-adobo yung tokwa bukod sa karne ng baboy. After natin maigisa yung sitaw, mag-start na tayong magisa. Unahin lang natin itong bawang. Sunod naman, ilagay na natin itong sibuyas. Haluin lang natin to hanggang sa maging translucent na. At kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share naman. Ilagay na uli natin yung karne at i-continue uli natin yung paghalo. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow na rin sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Lagyan uli natin ng kaunting paminta at ng lalong maging malasa. At ipagpatuloy uli natin yung paghalo. Kapag okay na, pwede na maglagay ng kaunting soy sauce para hindi masyadong maalat. Bali, tansyahan na lang yung ginawa natin at wala tayong eksaktong sukat. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Kaunting suka lang yung ilagay natin at pakuluan muna natin ito bago natin ito haluin at lagyan ng tubig. At saka natin ito takpan at pakuluan hanggang sa kumonti na lang yung pinakasabaw niya. After nga ng ilang minuto, heto na at konti na lang yung pinakasabaw niya, pwede nang ilagay naman itong gulay. Saglit na lang natin itong pakukuluan, medyo half cook na kasi yung gulay. Hindi na nga rin pala natin ito dinagdagan ng soy sauce dahil sakto na yung alat. After natin mahalo, maglagay naman tayo ng oyster sauce para naman mas lalong masarap yung ating adobong sitaw with pork. Yung tipong nagtitipid ka pero dapat masarap pa rin yung ulam. Sa panahon kasi ngayon, kailangan mong dumiskarte kung paano ka makakatipid sa budget, lalo na kapag pecha de peligro na. Tikman natin saglit kung luto na ba yung oyster sauce at kung sakto na ba yung lasa niya. Kaunting kulo na lang. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating adobong sitaw with pork. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at suporta.